Ano pong tawag niyo sa isang taong tapat, tahimik, nagmamahal, nagbibigay, nagsasakripisyo, kahit na nasasaktan siya, kahit na nahihirapan siya? Anong tawag niyo doon? Ang tawag po doon, kabanalan. Amen? Ano naman tawag mo doon sa taong tahimik, tapat, na nagmamahal, nagbibigay, nagsasakripisyo, kahit na nahihirapan siya, pero alam niya, niloloko na siya. Pero alam niya, inaabuso na siya. Anong tawag niyo po doon? Ang tawag doon, katangahan, kamangmangan. Amen? Tinatawag po tayo ng Diyos, inaanyayahan tayo ni Jesus, ang maging tapat sa paghihirap, ang magpatuloy sa bigat, suliranin at problema ng buhay. Si Jesus ang nagsasabi sa atin na kung gusto natin sumunod sa Kanya, dapat buhatin natin, yakapin natin ang ating mga krus. Amen? Ang tawag doon, kabanalan. Pero hindi tayo inaanyayahan ng Diyos na maging tanga, mangmang sa hirap at pagsubok. Ito nga sinasabihan tayo ni Jesus, be cunning and wise as serpents. Maging matalino kayo, kamukha ng mga ahas. Huwag kayong maging mangmang sa buhay. Huwag kang magpakatanga sa buhay. Oo, hindi natin maaalis ang pagsubok, ang sakit, ang hirap ng buhay. But we are invited by the Lord, please, suffer intelligently. Please, suffer wisely. Please, suffer smartly. Tinuturuan nga niya ang mga apostol, ang mga disipulo, tayong lahat, kung anong mangyayari sa atin. Meron talagang mga tao na makakasakit at makakasakit sa inyo. At pag nasasaktan kayo, pag inaabuso kayo, pag ginagamit kayo, at pag may panganib sa inyong buhay, si Jesus pa'y nagsasabi, umalis kayo. Huwag kayong mananatili dyan. Para sinasabi niya, sinasaktan ka na nga. Sige ka pa rin ng sige. Sinasaktan ka na nga, nahihirapan ka na nga, nananatili ka pa rin. Hindi ka banalan yan. Kung alam mo niloloko ka, kung alam mo inaabuso ka, kung alam mo ginagamit ka, kung alam mo may panganib sa iyong buhay, hindi ka banalan yan. Kamangmangan na yan, katangahan na yan. And there is no virtue in stupidity. Amen? There is no value in being unwise. Diba? Meron nga pong kasabihan better to be safe than sorry. Hindi ka naman lulundag sa tubig, sa dagat, na hindi mo muna chinek. Baka may dikya dyan, baka may pating dyan. Di po ba? Hindi mo na mapapabayaan yung anak mo na maglaro doon sa buhangin, hindi mo chinecheck, baka may makasugat sa kanya. Baka may matalim na bagay, baka may bubog. Di po ba? Hindi mo naman iinumin, kakainin ng isang pagkain na hindi mo chinecheck, baka expired na yan. Amen? Hindi ka naman sasakay sa swing na hindi mo muna chinecheck, ligtas ba yan? Baka sira na yung mga chains, yung kadena. Baka pagsakay mo dyan, tumilapon ka, mapilay ka, masaktan ka. Hindi po ba? Being safe is being smart. And the Lord wants us to be smart and safe. Amen? Dahil paano mo pa magpapatuloy ang misyon ng Panginoon kung may panganib sa buhay mo, kung masasaktan ka, kung mamamatay ka? Di po ba? Pero napakarami sa atin, yan ang kasalanan. We are so careless. We do not use this, our intelligence. Hindi natin ginagamit ang isip natin na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Napakarami sa atin, sugod lang ng sugod. Napakarami alam ko, nagli-live-in. Mahal ko po siya, Father Ang tagal-tagal na nagsasama. Binigay na ang lahat, pera, binili pa ng sasakyan. Yan ang nangyari, tahimik, merong iba yung kinakasama. May kutob na, meron ng mga ebidensya, dinideny pa rin. Ano yan? Pagiging martir o pagiging tanga na lang? Di po ba? Merong mga iba na dadala sa quick money scheme. Dodoble yung pera mo dito. Ay, oo. Sige, ibibigay lahat ng pera. Nagtitiwala. Ano nangyari? Nawala. Parang bula. Kasi hindi mo na pinag-aralan.
Nung po minsan, nagbibigay po ako ng retreat sa mga magulang, mga bata, high school. Pagkatapos po ng aking talk, question and answer, nagtatanong po sa akin. Ito pong isang bata, isang binata, nagtanong, sabi niya, Father, bakit po ba yung mga magulang namin, hindi kami mapagkatiwalaan? Bakit hindi po kami pabayaan na lumabas, gawin po namin yung gusto namin, ang tanda-tanda na po namin, palagi kami kinukulong sa bahay? Ang sagot ko po, sabi ko, syempre, mahal kayo ng inyong mga magulang. Syempre, nililigtas lang kayo sa kapahamakan, sa panganib. Because I tell you, sabi ko po doon sa bata, there are a lot of evil and bad people in the world. Amen? Hindi naman lahat ng tao sa mundo mapagkakatiwalaan mo. At hindi naman lahat namang nangyayari sa labas mabuti at magiging kang ligtas. Can you prevent an accident? Pag nasaktan ka, pag nasugatan ka, pag naaksidente ka, mababalik mo pa ba yung kahapon? Mababalik mo pa ba ang oras? Hindi na. Because the reminder is, it is better safe than sorry. Kailangan po nating tandaan ito. That yes, we cannot remove pain and suffering in our life. The Lord reminds us that. But please, suffer wisely, suffer intelligently, suffer smartly. Dahil pag matalino kang naghihirap, pag matalino kang nagtitiis sa sakit, magiging magaan ang sakit, ang pagsubok at suliranin. Amen? Pag hirap kang matalino, makikita mo magiging magaan ang buhay mo.